Naku po mga tol, meron tayong breaking news ngayon na panonoorin. No? Sumalakay na ba ang Amerika mga kapatid sa Russia? Ito'y matapos nga ng provocative statement ng dating presidente ng Russia about doon sa patutsyada rin ni US President Trump sa ekonomiya ng India at saka ng Russia. Kung naaalala ninyo kagabi, binigyan natin ng reaction video na tila pagbabanta o pagpapahiwatig ng Russia na huhulugan nila ng nuclear bomb etong Amerika. Kung naaalala ninyo mga kapatid, yung Russian o yung dating Russian president na si Medvedev, no, sabi nga ganun kay Trump alalahanin mo yung paborito mong palabas na Walking Dead. Na parang ang gusto niyang ipahiwatig, ganyan ang mangyayari sa inyo. Diba? Back off. Sabi nga ganun mga kapatid sa title. Ngayon, dito sa ating panonoorin, Trump orders nuclear subs to appropriate regions due to Russia's ex-president. Yun nga si Medvedev nga mga tol. Ayon dito sa report mga tol, President Trump posted on Truth Social that he has ordered 2 nuclear submarines to be positioned. Ipinesto niya, dineploy na in appropriate regions after highly provocative statements from the former Russian president, mga tol. Sumalakay na ba mga kapatid itong Amerika o ito na ba yung naging sagot ng Amerika doon sa highly provocative statements ng dating Russian president? Alamin natin itong balitang ito mula rito sa MSNBC. Bago natin to simulan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Napakaraming ngayon, no? Breaking news to mga tol. Trump deploys nuclear submarines after provocative comments by former Russian president, mga tol. Ito, panoorin natin. We have some breaking news from the president, who just announced he is repositioning nuclear submarines around Russia in response to what he called inflammatory statements from the former Russian president. Basahin natin. Based on the highly provocative statements of the former president of Russia, which is tinutukoy niya nga si Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions. Kilala naman natin mga tol si Trump, di ba? Alam naman natin yung karakas din ito. Well, pareho silang matapang Etong Russia at saka Amerika, mga tol. Ordered 2 nuclear submarines to be positioned in appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just that. In case, mga tol, kumbaga inihanda na niya yung kanyang sandatahan, etong dalawang nuclear submarine na to, kung sakasakali na etong inflammatory statements daw na to ay higit pa sa salita. Kumbaga kung tototohanin ng Russia etong statement nga ni Medvedev, nakahanda na ang Amerika. Naku po, eto na mga tol. Eto na yung mukhang magsisiklab o magsisindi sa laban ng pandaigdigan. Lagi nating sinasabi mga kapatid, hindi natin nais yan. Hindi natin gusto mangyari yan. Diba kasi may mga nagko-comment, bakit ba parang gustong-gusto nyo ng gera? Gustong-gusto pinapanood lang natin yung balita Etong mga leader ang may gusto. Tayo, pinapanood lang natin, binibigyan ng reaction at binibigyan ng commentary. Hindi natin gusto yan, hindi naman tayo nag-uutos nitong mga to diba? Pero alalahanin ninyo na ito rin yung mga nakasulat sa Biblia. No? Words are very important, sabing gano'n ni US President Trump, and can often lead to unintended consequences. I hope this will not be one of those instances. Sabi nga gano'n ni Trump, sana hindi ito yung mga katulad ng mga bagay na ganyan. Thank you for your attention to this matter. No? Tuloy natin mga tol. Trump just posted, quote, based on the highly provocative statements of the former president of Russia, Dmitry Medvedev, who is now the deputy chairman of the Security Council of the Russian Federation, I have ordered 2 nuclear submarines to be positioned in the appropriate regions just in case these foolish and inflammatory statements are more than just words. Nako, naka-ready na mga tol ang Amerika. Nakaposisyon na sila. Kumbaga, nagbabanta pa lang kayo, nakaposisyon na kami. No? Nakaamba na sila. Words are very important and can often lead to unintended consequences.
Napakahalaga ng salita. At ito, alam naman natin mga tol, ang Amerika, hindi basta-basta salita lang yan. Pag sinabi nila, tinototoo nila, mga warprik ding tong mga to eh. I hope this will not be one of those instances. He's apparently referring to Medvedev's statements recently criticizing Trump's foreign policy and appearing to reference a nuclear strike. I want to bring in retired Army Colonel Jack Jacobs. Di ba? Yun yung pinanood natin kahapon, no? Parang nire-refer o parang indirectly nagpapahiwatig si Medvedev na meron silang kakayanan o umatake gamit ang isang nuclear arsenal o nuclear weapon sa Amerika. MSNBC military analyst Jack, what signal is Trump trying to send here? What do you make of this back and forth? Well, we have to remember what probably generated all this from Medvedev in the first place. I mean, first of all, as an aside, the tendency to shoot from the hip, and has done so many times in the past. And this may be one of those times. But what the problem that Russia has at the moment is the crippling results of strictures on their economy as a result of the war in Ukraine and the restrictions the United States and its allies have put on the Russian economy. Nagsimula to mga tol kasi 'di ba nagbigay si Trump ng 50 days ultimatum dito sa Russia para tapusin na ang gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Sabi ng gano'n ni US President Trump, parang wala namang progreso, wala namang nangyayari, 'di ba? At parang binabaliwala yung kanyang panawagan na magkaroon ng ceasefire. Kaya nitong nakaraan lang, parang ilang araw lang ang nakalipas, binago niya mga tol, nagbigay siya ng panibagong ultimatum, 10 to 12 days lang. Doon sa 10 to 12 days na yon, kapag hindi nag-response o hindi sumunod ang Russia doon sa gusto ng Amerika, papatawan daw nila mga tol ng siguro tariff o sabi nga ganun ni Trump, tariff or another sanction mga tol. Itong Russia, which is parang binabaliwala lang din ng Russia at wala silang pakialam doon sa mga ultimatum ni Trump. At eto na nga, nagsalita na nga to mga tol si Medvedev. Nagsalita na nga to si Medvedev at sinagot niya yung mga ultimatum ni Trump at nagkasagutan na sila sa social media. This makes it extremely difficult for the oligarchs who surround Putin, and that includes Medvedev as well. And so it's not surprising that harsh words are coming from the Kremlin. They don't disavow them, but frequently these words are left to dissipate in the ether and nothing ever comes of them. Trump's response Such a is, good point, Jack. Here's my question, because you make such a good point, and the New York Times puts it this way. While Mr. Trump commands the world's most powerful military, Mr. Medvedev is widely seen as a social media attack dog. Social media attack dog. Pareho-pareho na lang lahat sila gumagamit ng social media mga tol at doon nila sinasabi kung ano yung mga gusto nilang sabihin mga tol. Well, para syempre malaman na rin ng sambayan ng Pilipino, directly galing sa kanila at hindi na padadaanin sa media at yung media pa magsasabi. Minsan kasi sa media may dagdag bawas no? Kaya mismo si Trump, direkta na sa kanya, ipopost niya kung ano yung gusto niya sabihin at kung ano yung nakasulat doon, yun na yun. Relegated to the periphery of President Putin's inner circle. So why even respond? Part of it has to do with how Trump responds to anything. He doesn't like to come out and to look like he is second best in any exchange, even if the exchange like this one probably has no punch to it. So ayaw magpatalo ni Trump, ayaw niya lumabas na pangalawa lang siya. So Trump responds to absolutely everything, and this is one reason why we see the kind of response we get from the president at this time. Colonel Jack Jacobs, thanks for getting up quickly on this breaking. Well, parehong to mga tol, parehong superpower country to, alam naman natin yun. 'Di ba? Russia, America, India, China, 'di ba? Ito yung top 4 na superpower country. No, matapos na mag-hint ng nuclear attacks etong si Medvedev sa US.
kumilos na agad ang Amerika, ipinosisyon na agad nila yung dalawang nuclear submarine nila. Sabi nga ganun ni Trump, in case na yung mga pananalitang yon, 'di ba, ay hindi lang basta salita. Ibig sabihin kapag tinotoo ng Russia yung kanilang mga sinasabi o ni Medvedev, yung sinasabi ni Medvedev, nakaposisyon na, nakahanda na mga tol ang Amerika. Naku po. Hindi natin, ulitin ko hindi natin nais magkaroon mga tol ng ikatlong labanang pandaigdigan kasi sa mga lolo't lola natin mga tol, yung panahon na yon naranasan nila yung 1 at saka 2, napakahirap ng kalagayan mga tol. Pwede ninyong mahanap dito sa YouTube yung mga lumang film, mga lumang video nung aktual na laban ng pandaigdigan dito sa Manila at sa iba pang panig ng daigdig mga tol. Napakahirap. Pero kung ikukumpara natin yung teknolohiya nung panahon na yon, walang-wala yun mga tol sa teknolohiyang meron ngayon ng ating mundo kaya mas delikado. Sabi nga gano'n ni Einstein kung sakasakaling magkakaroon ng ikatlong laban ng pandaigdigan, natapos at kung magkakaroon pa ulit ng pang-apat baka daw hampasan na lang ng patpat. Ibig sabihin sa sobrang lakas ng magiging ikatlong laban ng pandaigdigan, baka bumalik tayo sa panahon ng Stone Age. Kasi masisira talaga lahat. Naku po. Anyway mga kapatid, anong masasabi ninyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.